Hello guys, good morning. 3 p.m. 3 a.m. na kasi dito. Hindi ko lang ito guys, hindi ko lang kasi mapigilan yung alam mo yun, yung sama ng loob guys. Kaya sinishare ko lang na gusto ko lang i-share guys ba na para to sa para sa yung magpapautang pa lang at saka yung nagpa-plan pa lang na magpapautang. Guys, ito lang yung may papayo ko sa inyo guys na kahit 200, 300, kahit 500 pa yan guys, yung ipapautang nyo. Pera pa rin yan guys. Kaya ito, pakiusap ko sa inyo guys bago kayo magpautang. Kailangan meron kayong papipirmahan na katunayan na para magbayad siya, katunayan na nangutang siya. At saka kung magpapapirma kayo guys, kailangan yung pizza importante kung kailan siya umutang, yung pizza ng pagbabayad. At saka kung patutubuan nyo yun guys, kailangan isulat nyo rin yung kung for example ang ipapautang, magpautang kayo tapos ang patubo din nyo is 20%. Kailangan isulat nyo yun doon. Isulat nyo kung magkano yung percent na itataas nyo doon. Kung 10, isulat nyo 10%. Ganon. Kung 20% isulat nyo doon. Kasi guys, alam nyo, kaya ako napilitan na, alam nyo, gumawa ng video para mabigyan ng idea or mabigyan ng babala yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nagpaplano na umutang o magpapautang. Yun. Basta ito na lang masasabi ko guys, hanggat maaari huwag na lang kayo magpautang, huwag na lang kayong, based on my experience guys, na nagtiwala sa isang tao, ganun. Alam niyo yun talaga, doon tayo napapahamak. Lalo na ako, napapahamak talaga ako dahil sa pagtitiwala na, alam niyo yun, ang iniisip mo lang naman makatulong ka kahit alam mong kailangan mo yung pera, tsaka natatakot ka na maggarantor para sa kaibigan mo na tinuturing mong totoo sa'yo, pero sige, para lang matulungan mo siya. Pero alam niyo yun, yung gagawin sa iyo na yung gagawin sa iyo na siya nang ang tinulungan, sila pa yung, alam mo yun, sila pa yung galit, ikaw pa ang gagawa ng istorya na, alam niyo yun, yung ibabalik pa sa iyo yung mga istorya na wala namang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Pag sinisingil na sila, ganyan na ang gagawin sa iyo, sisiraan ka, ikaw pa yung magmamakawa sa kanila para singilin lang sila. 'Di ba? Ang kakapal na mga mukha ng mga palautang na to, puriya na lang sa mga maayos magbayad na kahit papano nakakapagbayad naman sila. Hindi ito para sa kanila. Itong message ko na ito para to sa mga makakapal ang pagmumukha na, alam niyo yun, ginawan mo na sila ng pabor, ginawan mo na ng lahat ng paraan para makatulong ka sa kanila. Tapos, iyan ang gagawin sa iyo. Kikwentahan ka ng mga binibigay nila sa iyo. Una guys, ito guys kapag nagpapautang kayo, wag na lang kayong tumanggap. Kung mayroon silang ibibigay sa iyo guys, kahit ano, wag kayong tumanggap kapag nagpapautang kayo. Kasi, ang ending yan guys, kapag wala na silang maibabayad, babawiin nila sa iyo. Tapos, magkukwento yan. Ngayon, pag nagkukwento sila, akala mo, yung mga binibigay nila, inuutang mo yun. Alam mo yun, utang na loob mo pa sa kanila yung binibigay nila sa iyo na tatanggapin mo. Kaya, ito, huwag kayong tumanggap ng mga bigay dun sa mga taong pinapautang ninyo. Kasi, yung mga yun, mangbabaliktad yun. Tsaka makapal ang mga mukha nila. Isipin nyo yan, ikaw na nagmagandang loob na makatulong, ikaw pa ngayon ang tatapang-tapangan nila. Ito pa guys to payo ko sa inyo, kapag meron kayong mga kaibigan na magpapadala ng pera sa inyo, guys, kung hindi naman para sa inyo ang pera na yun, huwag kayong pumayag na idaan sa iyo ang pera para ikaw ang magpadala sa
sa gusto niya, kung saan niya gusto ipapadala. Kasi guys, maniwala kayo sa akin guys, kasi hindi natin alam, hindi nyo alam na yung perang ipinakisuyo sa inyo is utang. Ngayon, syempre walang pangalan yung nag-utos sa inyo, na yung nakikisuyo sa inyo, walang pangalan, di ba? Walang nakasulat sa resibo na galing to sa kaibigan mo na nagpapakisuyo. Tapos yung perang ipapadala sa iyo manggagaling pa sa isang kaibigan niya na idaan lang sa iyo. Guys, ito lang maipapayo ko, huwag kayong pumayag, kasi hindi nyo alam kung yung pera na yun inutang niya dun sa tao na magpapadala sa iyo. Ngayon, paano kung hindi niya babayaran yun ng kaibigan mong nakisuyo at tanggapin mo yung pera, di ba? Di ikaw ngayon ang hahabulin nung ikaw ngayon ang hahabulin nung nagpadala sa iyo ng pera, yung kaibigan ng kaibigan mo na nakisuyo na tanggapin ang pera doon yung kaibigang magpapadala sa iyo. Huwag kayong pumayag guys, kasi kapag yung kaibigan yung nakisuyo sa inyo na nag-utos sa inyo na hindi magbabayad, naku guys, maniwala kayo. Pati yung ikaw ang irereklamo ng nagpadala sa iyo ng yung nagpadala sa iyo ng pera. Tsaka ito pa, kayo mga palautang, no? Mahiya kayo sa mga balat ninyo, sa mga mukha ninyo, no? Puwera doon sa mga taong nagbabayad talaga ng utang. Kasi experience ko kasi ito ngayon kaya galit ako talaga sa totoo lang. Na alam niyo yun, yung time na hindi pa sila nakautang, kung ano ang sisipag nilang magtatawag, alam niyo yun, ang sipag nilang magtawag, ang sipag nilang makiusap, ang sipag nilang kausapin ka, tapos kahit tulog ka, tatawagan ka, alam niyo yun, tatawagan ka nila kasi kailangan na nila yung pera, para bagang may mga pinatago, no? Kulit-kulit pa, mangungulit pa sila. Yun, ikaw naman tong nagmamagandang loob, na tumulong lang naman. Kasi wala naman sa isip mo na masama Kung gusto mo lang naman makatulong, di ba? Tapos, ayun na, napautang mo na sila. Ngayon, pag dumating na yung mga time na magbabayad na sila, hindi na sila makapagbayad kasi wala silang pambayad. Ayun na, doon na magsimula ang krimen. Doon ka natitirahan sa mga naitulong niya sa iyo, kakwentahan ka, babawiin na nila ngayon yung mga binayad yung mga binigay sa iyo, babawiin na nila kasi wala na silang pambayad, di ba? Ganun sila kakapal ang mukha niyo, lalo na yung hindi ko pala kaibigan na yon, yung traidor na yon na nagtrabaho doon sa Jordan. Ngayon, kakwentahan ka na ng mga naitulong niya sa iyo, ganun, kasi malaki, ganun. Tapos, hindi niya, yung bang alam mo yon, yung hindi na nila iniisip yung pabor, yung pag-oo mo na pumayag ka na magarantor ka, yung alam mo yon, yung pagtulong mo sa kanila, hindi na nila iniisip yun, kasi ang iniisip nila ang kakapalan na lang ng pagmumukha nila, na porque wala na silang maibayad, i-block ka na, yun na, ibablock ka na, hindi na sila makikipag-usap sa'yo, hanggat maaari, ayaw na nila kahit tawag, o chat, even send, wala na sila. Hindi na nila iintindihin ang mga tawag mo, kasi ang iniisip nila walang nakukulong sa utang. Kumusta naman kaya yung panluloko, di ba? Isipin niyo yan guys, ha. Kailangan talaga guys, huwag kayong basta magtitiwala na ngayon. At saka hoping na sana huwag na kayong magpautang hanggat kaya, hanggat maaari. Huwag na kayong maawa. Huwag na lang kayong maawa. Sige, okay, sige. Wrong ako doon. Maawa kayo. Pero hanggat kaya ninyong huwag magpautang, huwag na lang kayo magpautang guys. Kasi alam niyo yun, tayo na ang nawalan. Tayo pa yung parang masisira. Tayo pang iba-blackmail. Alam mo yun, tayo pang iba-black. Pag siningil sila pa yung galit. Hindi na nila iniisip ba na yung pera, pinaghihirapan yun, hindi yun pinupulot. Sinisikap mo yun na mabuo yung pera dapat para sa iyo yun, 'di ba? Para sa pamilya mo, pero hindi
ibinigay mo na lang dahil naaawa ka, dahil alam mong maibalik yung pera, umaasa ka na maibalik din naman ang pera, pero sige, sacrifice na lang para makatulong lang. Tapos ngayon pag naningil ka, pag wala silang maibayad, ikaw na ang masama, ikaw ang ibablock, ikaw pa ang naninira sa kanila. Alam mo ba yun? Yung tudo-tudo mo ng pagpapakiusap na sige na, magbayad ka naman na kasi ganito, ganyan, kailangan na yung pera, ganyan, ganito. Aba, ikaw pa ang ikaw pa ngayon ang kwentahan ng mga binigay niya sa iyo. Alam mo yun? Ang kapal ng pagmumukha, no? Walang utang na loob, no? 'Di ba? Ganun yung mga pala utang na hindi marunong magbayad, ibablock ka, ganyan. Ikaw pa ngayon ang masisira kapag ipopost mong pagmumukha niyang pangit. Alam mo ba yun? Kapag yung mga pagmumukha nila na hindi na nahihiya, alam mo yun? Kapag, alam mo yun, yung sa galit mo, gusto mong i-post yung mga pagmumukha nilang nangungutang sila, pero hindi mo magawa kasi bawal, hindi pwede, di ba? 'Di ba? Kaya hanggang comment ka na lang sa mga post niya na magbayad ka naman, utang na loob. O ikaw pa ngayon ang masama dahil bakit ka doon nag-comment? Samantalang ayaw naman nila tayong kausapin. Ayaw niya akong kausapin, 'di ba? Ayaw nilang makipag-usap ng maayos. Di, syempre, yung chat at tawag at saka yung chat at tawag hindi nila iintindihin, 'di ba? Kahit nga ayaw nilang tingnan, 'di ba? So syempre, kailangan mong magbayad sila, kailangan mong maningil, kailangan nilang magbayad sa iyo. Syempre, hahanap ka ngayon ng paraan kung paano mo maipabasa sa kanya o sa kanila yung message mo. O di, syempre mag-comment ka doon sa mga post niya, 'di ba? O ngayon, ibablock ka na kasi napahiya siya. Tapos ang sasabihin sa iyo na siniraan siya sa mga tao, ipinahiya siya. Pero 'di ba kung hindi ba naman gaga, 'di ba? Kung hindi ba naman mga ewan kung anong nasa isip ng mga taong ganyan, 'di ba? Tayo nang may kasalanan, bakit napahiya sila, ganun, 'di ba? Pero kung nakipag-usap lang sana sila ng maayos, 'di ba? Wala ka namang i-comment doon sa mga post nila, 'di ba? Ay nako. Lahat ng ito guys ha, lalo na sa inyong mga palautang na hindi marunong magbayad ha, ito lang maipapayo ko sa inyo, mga makapal ang mukha ninyo, no? Pwede lang sa mga marunong magbayad. Ito lang maipapayo ko sa inyo ha. Kung ayaw nyong mademanda kayo, kung ayaw nyong magkaroon kayo ng sakit sa ulo o mapapahiya kayo, utang na loob, kahit wala kayong pambayad, huwag kayong magtago, huwag kayong umiwas, makiusap kayo. Kahit nabubwisit na yung may-ari ng pera dahil kailangan na nila yung pera, harapin nyo. Kasi nung inutang nyo yung pera, yung tinanggap nyo yung pera, alam mo bang kahit papano nag-aalangan yung nagpautang sa inyo, pero sinacrifice nila para lang may magamit ka, para lang mauna ka, para lang ma-solve ang problema mo, 'di ba? Kaya dapat magbayad kayo ng utang ninyo kung nakautang kayo, no? Huwag yung kayo pang mga matapang, kayo pang mga parang mga sino, kayo pang magkaroon ng amnesia na wala kayong inutang, na bigla na lang kayong hindi na nakaalala kahit nandyan na sa harapan nyo, magkatagpo-tagpo pa kayo sa daanan, 'di ba? Dapat matuto kayong mahiya, no? Kayong mga palautang, no? Mga makakapal ang pagmumukha ninyo. Puwera lang doon sa mga marunong magbayad, alam niyo yung mga sinasabi kung makapal ang pagmumukha ng mga palautang na yan, no? Na hindi marunong magbayad. Sila yung tipong gagawa-gawaan ka ng kwento, gagawa-gawaan ka ng kung ano-ano. Alam mo yun, para lang i-distract nila yung utak mo na yung imbis ang kailangan mo ay yung paniningil mapunta sa ibang bagay, yung magiging topic ng pag-uusapan ninyo. Gagaya niyan, siningil mo na. Yan na. Maghahanap pa ng mga kaibigan mong wala namang kaalam-alam sa mga pangyayari.
i-chat nila para siraan ka lang, 'di ba? Ganun yung mga makapal ang mga mukha. Kaya ito yung mga ipapayo ko sa inyo mga palautang ha, yung mga hindi marunong magbayad, ha? Kahit gaano ka hard ng sitwasyon, kahit gaano kahirap ng sitwasyon na walang-wala kang maibayad, huwag kang magtago, huwag kang umiwas, makipag-usap ka ng maayos, ha? Hindi yung mang-block ka, hindi yung iiwas kayo. Huwag kayong iiwas, harapin nyo kasi alam niyo yun, yung mga taong naniningil sa inyo, siyempre pinaghirapan nila yung perang inutang at ginamit ninyo at nasolve ang mga problema ninyo, di ba? Dapat huwag kayong ganyan, yung bang huwag kayong biglang magkaroon ng amnesia, huwag kayong biglang magkaroon ng hindi nyo nakilala halos yung inutangan nyo, yung niloko nyo, di ba? Kaya dapat mahiya kayo sa pagmumuka ninyo. Tsaka hindi maganda yung gamit kayo ng pera na hindi naman sa inyo. Tapos, alam nyo yun, kung may konsensya kayo at may isip kayo, hindi nyo dapat gagawin yan, ha? Yun lang talaga yung pinakamasama dun eh. Ikaw na nga yung nawalan, ikaw pa yung masama, no? Sana yung mga may utang diyan, utang na loob, mahiya kayo sa mga balat ninyo, sa mga mukha ninyo, no? Yung ginamit yung pera, pinaghirapan niya ng tao para lang mabuo yung perang kailangan ninyo, para lang makatulungan kayo. Kaya magbayad kayo, ibalik niyo yung perang ginamit ninyo na hindi naman sa inyo, no? Kung inutang, kapag kailangan mo ng pera, kung alam mo wala kang pambayad, manghingi ka na lang kasi para walang sama ng loob. Kasi yung sasabihin mo mangungutang ka, ibabalik ka agad tapos ang ending wala naman. Tapos kung kailan ka singilin, doon ka galit. Ikaw pa magrereklamo, no? Kasi bakit napahiya ka sa pagsingil? Ikaw naman itong hindi nakikipag-usap. Kaya dapat kayo mga palautang, matuto kayo makipag-usap kahit gaano ka-hard ng sitwasyon na walang-wala kayo, makiusap kayo hanggat sa makabayad kayo. Hindi yung para kayo na nga yung may atraso, kayo pang mga matatapang, no? Para to sa mga palautang na hindi marunong magbayad, tong message na to. Sana tablan kayo ng kapal ng pagmumukha ninyo, no? Matablan kayo. At saka alalahanin nyo guys, yung pinaghirapan ng ibang tao na ginamit ninyo na hindi nyo ibabalik, may kapalit yun, may bayad yun. Hindi man sa mga hindi man kayo magbayad physical, hindi man ninyo ibayad personally, pero alam nyo may kabayaran lahat yan. Yung panluloko, yung binibigyan nyo ng sama ng loob, yung inutangan ninyo. Alam nyo, yung sakit na maramdaman ng inutangan ninyo, higit pa roon yung mararamdaman ninyo guys, yung kayo mga palautang na hindi kayo marunong magbayad. Except lang doon sa mga marunong magbayad, no? Para lang to sa itong message na to, para to sa mga taong makapal ang mukha na alam niyo yon, kahit magtagpo pa, meron pa nga dyan, no? Kahit magtagpo kayo sa daan, parang wala lang, no? Parang wala lang. Ayan pa nga, ha? Ito pa, pinautang mo na, no? Pinautang mo na. Walang perang ibabayad dahil hindi ka na kakausapin, hindi ka na makakausap nila. Pero wala ka, tingnan mo sa mga post nila. Ay nako, kahit ba sabihin ba na ako may utang ako, mahihiya akong mag-post na kahit alam kong ibinigay lang sa akin yun. Siyempre, hindi naman natin alam kung anong iisipin nung pinautang natin, di ba? Oh, post ito si Pulana, post ito si Bilin, na magaganda ang mga post niya, wala naman, puros naman utang lahat yan. Di ba? Nakakahiya pag ginanon tayo. Post ka na, kunwari may mga business kayo, kunwari may mga magaganda kayong mga bag, mga alam niyo yun, mga magagandang mga burluloy, mga kung ano-ano mga ipinapakita niyo sa mga post niyo, ganyan. Ako nahihiya akong ganyan, mag-post ako ng ganyan na alam kong may makakakita sa akin na
na may utang ako doon. Ayaw ko kasi alam niyo kung bakit, baka mamaya may mag-comment, "Oh, yung utang mo, bayaran mo, post ka ng ganyan." 'Di ba? Nakakahiya. Tapos ngayon yun na, galit na. Ikaw nang yung pala utang na ang nagagalit sa iyo. Bakit mo siya pinapahiya, 'di ba? Nakakahiya naman sa mga taong mga palautang no na hindi marunong magbayad. Sobrang nakakahiya sa kanila. Sa totoo lang, na ikaw pa yung parang nahihiya sa kanila, ikaw pa yung makikiusap sa kanila. Grabe. Kaya ito na lang pakiusap ko sa inyo guys. Hanggat kaya ninyo na huwag magbitaw ng pera, huwag nyo na lang bitawan ang pera. Yung pera ninyo, gamitin nyo na lang sa pamilya ninyo. Huwag nyo na lang pong ipahiram sa iba. Kasi alam nyo, ang pinagdaanan ko ngayon, ay naku, ganyan na ganyan. May isang taong traidor. Alam nyo yun? Basta, mahirap na magtiwala. Mostly, yung mga taong pinagkatiwalaan mo, yun sila pa yung mga walang utang na loob. Alam nyo ba yun guys? Sana, huwag na kayong magpautang, huwag na lang kayong magtiwala. Gamitin nyo na lang sa inyo yung pera nyo, huwag na kayong magpautang kahit kanino. Diba? Yun na lang. Kasi alam nyo guys, nakaka-stress, nakakasama ng loob. Alam yun, hindi ka masaya kasi may galit ka sa puso mo eh. Hindi mo naman maiwasan na hindi ka magalit dun sa taong nanloko sa'yo, di ba? Kaya, yun lang payo ko sa inyo guys. I hope na doon sa matatamaan itong message na to, magbayad na kayo ng mga utang ninyo. Huwag nyo nang hayaan na aabot pa kayo sa husgado guys. Huwag nyo nang hayaan na mapapahiya pa kayo ng bongga, 'di ba? Huwag nyo nang hayaan na makakasuhan pa kayo. Alam nyo may utang kayo, magbayad kayo. Kahit magkano lang, meron lang kayong maibigay, 'di ba? Hindi yung magtatago kayo tapos dumating ang point kayo pa makikipag-away doon sa inutangan ninyo. 'Di ba? Isipin din natin minsan sa utak natin na kapag ginawa natin yan, asa na, wala na ba tayong utang, wala na ba tayong alam na, hindi na ba natin alam yung utang na loob? Di ba? Tsaka, huwag yung nang bablock ka, huwag yung gayahin yung traidor na buisit na babaeng yun. Alam niyo yun, yung uutang-utang, wala naman palang pambayad, tapos in fairness, ang lalaki niya mangutang. Pero, bongga siya, malaki siyang umutang. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan niya, pero kapag nakikita niyo tong video na to, alam niya kasi siya lang naman ang gumawa sa akin ng ganun. Kaya sana ikaw, kung mapanood mo to, magbayad ka ng utang mo, huwag kang makapal ang mukha mo. Huwag mong gamitin yung pagmumukha mo para lang kaawaan ka. Diba? Ganun naman talaga sila, diba? Kaya sana wala nang mabibiktima na kagaya ko. Sana may batas para sa atin. Yung sinasabi nilang yung bagong batas ngayon para dyan sa kung paano natin masisingil yung mga taong nangungutang na hindi nagbabayad. Ayan, masusubukan ko yan. Kaya masaya. Susubukan natin yung mga bagong batas ngayon na yung nahihirapan tayong maningil. Sana mag-prosper yung magiging kaso kasi talagang nagsusumamo ang puso ko talaga na gusto kong magbayad siya sa lahat ng panluloko niya. Kaya kayong mga palautang, kayong mga mangungutang na hindi marunong magbayad, puwera lang doon sa mga marunong magbayad. Saludo ako sa inyo mga ma'am sir, yung mga marunong magbayad dyan, na kahit alam nyo yun na hirap kayo, pero kailangan iniisip nila yung hirap ng ibang tao para lang makapagbayad sila. Salute ako sa inyo. Pero doon sa mga makakapal ang mukha na hindi marunong magbayad, ito para sa inyo tong mga message na to ha. Huwag kayong biglang ma-amnesia guys. Kayong mga palautang, huwag kayong magkabiglang amnesia. Kasi kung gusto nyo talagang magbayad, makapagbayad kayo. Huwag yung nang bablock kayo pang nang bablockmail, kayo pang nagagalit. Diba? Yang hiya naman kami sa iyo. Yang hiya naman kami doon sa mga taong pinautang namin, na
tinulungan mo na lahat-lahat, ikaw pang i-block, no? Kaya doon naman sa mga kaibigan ko na nangungutang na hindi marunong magbayad, sana maisip nyo yun na ako, kailangan ko din ng pera. Pero doon naman sa mga taong nangutang sa akin noon na nakapagbayad, salamat talaga sa inyo kasi nakakaintindi kayo ng hirap ng ibang tao, 'di ba? Kaya ito na lang yung may iiwan kong message sa inyo guys, na huwag niyong kalimutan, una, kapag nagpautang man kayo, kailangan pagawa kayo ng kasulatan. At huwag niyong kalimutan yung kung magkano yung tubo, isulat nyo rin doon. Kung 20%, lagay nyo 20%. Kung gusto nyo 100%, lagay nyo 100%. Para wala nang mangutang sa iyo, di ba? Oh. Ngayon, yung pangalawa, yung pagka may makikisuyo sa iyo na, oy kaibigan, tanggapin mo naman yung padala sa akin ni Pulana kasi nangutang ako kay Pulana, pwedeng ikaw lang ang tatanggap sa kanya, tapos makipadala mo na lang doon sa taong pagpapadalan ko, pwedeng ikaw na lang muna. Huwag kayong pumayag ng ganun guys. Kung hindi sa iyo ang pera, huwag kang pumayag. Kasi mamaya nga, 'di ba, sabi ko baka mamaya utang yung perang ipinakisuyo sa iyo na tanggapin mo. Kapag hindi makabayad yung kaibigan mo doon kay Pulana, ikaw na tumanggap na dumaan lang naman sa pera mo, madadamay ka. Pwedeng ikaw ang masingil, pwedeng ikaw ang maipadala ng demand letter kasi resibo pangalan mo ginagamit, nakalagay doon sa resibo, 'di ba? So hayahay yung nag-utos sa iyo, hayahay yung pesting mga mandudugas, 'di ba? Kaya yun lang. At yun pa, ano pa ba? Basta kailangan lahat, ito pa, kapag doon sa mga taong inutang, pinapautang mo, huwag kang tumanggap kahit na ano sa kanya. Kasi pagdating ng araw, kikwentahan kayo na magkano yung mga naibigay nila sa iyo at babawiin nila yon. Pero kung tutusin guys, yung mga binigay, kahit hindi mo na yun ibalik, kasi nga bigay nga yun, di ba? Bigay yun. Kaso lang, syempre, ikaw hindi ka naman kagaya ng utak doon sa nagbigay sa iyo. Syempre, 'di ba, ibabalik mo 'yun kasi may hiya ka sa sarili mo 'di ba? Syempre, ayaw naman natin yung sasabihan tayo na ginamit natin ang nila, yung mga binigay nila, tapos wala tayong maibabalik sa kanila. 'Di ba ganun 'yun? Kaya kung mayroon tayong hiya sa sarili natin, kahit respeto na lang sa sarili natin, huwag na lang tayong tumanggap ng kahit na anong ibibigay sa atin nung nangungutang sa atin. Pero wish ko pa rin na sana huwag na kayong magpautang talaga guys, kasi ang hirap hanapin ng pera. Kahit na 1,000, di ba? Ang hirap buuhin ng 1,000 para lang magkaroon ka ng 1,000, di ba? Tapos in pa kayo mga malalaking halaga na ginansyo sa iyo, no? Kaya yun lang, payo ko lang yun lang guys. Huwag na kayong magpautang guys, kasi yung mga pinautang natin guys, biglang nagkaroon na ng amnesia guys. Ang sarap bang tusukan ng ng talagang pangpa-amnesia nang wala na siya maalala forever, no? Kaya yun lang, payo ko. Pasensya na kayo, naglalabas na ako ng loob ng sama ng loob. Salamat guys, sana maintindihan nyo, 'di ba? Sana yung mga palautang dyan, na mga makapal ang muka ng mga palautang, magbayad na kayo, mahiya kayo sa mga balat ninyo, huwag kayong iiwas, huwag kayong magtago, makiusap kayo, kahit nagkagalitan na nga kayo, di ba? Dapat makiusap kayo, ganun. Yun lang guys. Salamat guys.